Tinawag ni punong ministro Viktor Orban ng Hungary ang Ukraine na pangunahing kaaway ng bansa. Hindi mo rin aakalain kung paano niya pinatunayan ito. Sinabi niya ito habang tinatalakay ang hiling ng Kyiv sa European Union na itigil ang paggamit ng murang enerhiya mula Russia na unti-unting ginagawa ng European Union. Ayon kay Viktor Orban, ang mga hakbang na ito ay banta sa programa ng Hungary para pababain ang gastos sa kuryente at serbisyo. Hindi na niya magagamit ang murang bayarin sa serbisyo para akitin ang botante. Oo, dapat ding banggitin na ngayong tagsibol, sa buwan ng Abril, magkakaroon ng halalan sa Hungary at pinili ni Orban ang estratehiya ng lubos na paninira sa Ukraine. Isinisisi rito ang lahat ng kasalanan. Hindi lang Ukraine ang kaaway ni Viktor Orban. Tinututulan ni Viktor Orban ang mga pulisya ng European Union at sinasabi sa mga botante na may plano ang Brussels na salakayin ang Russia. Ililigtas niya ang Hungary mula sa digmaan at sa pagnanakaw ng Brussels ng pera ng mga Hungarian para ibigay sa mga Ukrainian at iba pa. Matagal nang nagsasalita ng ganitong kalokohan si Viktor Orban, pero may malaking problema rito. Hayagang sinuportahan ni Donald Trump si Orban. Ibig sabihin, maglalaan ng pondo ang Estados Unidos para matulungan si Orban manalo muli sa halalan sa Hungary. Totoo, kakaiba ang pahayag na ito. Pero paalala, ginawa na ni Trump ang ganitong taktika sa Argentina noong nakaraang taon. Naglaan siya ng $20 bilyong. Pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at sumali sa Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya, biglang pinaigting ni Viktor Orban, punong ministro ng Hungary, ang kanyang retorika laban sa Ukraine at European Union sa isang antidigmaang pagtitipon sa Samba J. Oo, sa Hungary, hindi kayo nagkamali ng dinig. Nagkaroon ng mga antidigmaang rally. Pero huwag kayong magulat, maya-maya ay ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari. Kaya nga, sa kanyang talumpati sa rally na iyon, inilarawan ni Orban ang Ukraine bilang panlabas na kaaway ng Hungary at ang Brussels bilang pangunahing kalabang pampolitika na kung saan nakabatay ang hinaharap ng eleksyon, ang grupo ni Viktor Orban at ng kanyang partidong Fidesz. At muli, huwag kayong magtaka, ang Brussels na nagbibigay ng malaking pondo sa Hungary ay naging kaaway ni Viktor Orban. Sinabi niya na hinihiling ng Ukraine sa Brussels na alisin ang Hungary sa murang gas ng Russia, na ayon sa kanya ay banta sa mababang singil sa kuryente ng mga pamilyang Hungarian. Narito ang sinabi niya, ang humihiling nito ay kaaway ng Hungary, kaya kalaban natin ang Ukraine. Kung walang patakaran ng gobyerno sa pagtatanggol ng mga taripa, tataas sana ng 1 milyong forint kada taon ang gastusin ng mga pamilyang Hungarian sa mga bayarin sa kuryente. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa talumpati niya, ilang beses binanggit ni Viktor Orban ang digmaan ng Russia at Ukraine. Sabi niya, may plano ang European Union na maghanda sa digmaan bago 2030 at tinawag niyang pinakamapanganib para sa henerasyong ito ang panahon mula 2026 hanggang 2030. Kaya dapat bumoto ang mga Hungarian sa kanya para mailigtas ang Hungary sa digmaan. Dahil dito, ayon kay Orban, itinuturing niyang huling halalan sa parlamento ng Hungary ang kasalukuyang eleksyon bago ang tinatawag niyang malaking digmaan. Sinabi ni Viktor Orban na hindi dapat suportahan ng Hungary ang pagsali ng Ukraine sa European Union at dapat ding tanggihan ang anumang militar o ekonomikong integrasyon rito. Ayon sa kanya, maghihila ito sa Hungary sa digmaan at mamamatay ang mga sundalong Hungarian sa harapan. At bilang isang tunay na bihasang populista, lubos na nauunawaan ni Viktor Orban na sa ilang mga Hungarian, epektibo ang ganitong mga pananakot. Diretsahan niyang sinasabi na huwag nating papasukin ang Ukraine sa European Union at huwag makipagkaibigan sa kanila dahil baka mapilitan tayong makipagdigma para sa kanila. Kaya bumoto kayo sa akin para mailigtas ko kayo sa digmaan. Isang hiwalay na bahagi ng kanyang talumpati sa anti-digmaang meeting na ito ay inialay ni Viktor Orban sa European Union, hinihikayat ang kabataan at sinabing, maghimagsik kayo hindi laban sa pamahalaang Hungarian, kundi laban sa Brussels. Madaling mag-alsa laban sa pamahalaang Hungarian, mag-alsa kayo laban sa Brussels. Doon mismo nanggagaling ang banta sa atin. Ulitin ko,
Naglalaan ang Brussels ng bilyong euro na subsidya kada taon para sa Hungary. Pero naging kaaway na rin ang Brussels. Sinabi ni Viktor Orban na ang Brussels mismo ang sumusubok na alisin ang pondo ng Hungary at ibigay ito sa Ukraine at pinipilit din ang lahat ng bansa sa European Union na makilahok sa digmaan. Oh, ayan na naman. Inakusahan niya ang mga puwersang pampolitika sa Europa na gustong alisin siya sa kapangyarihan dahil hindi nila siya napaniwala. Pasensya na, gusto ko lang talagang bigyang diin ang mahalagang puntong ito. Opisyal, ang Hungary ay isa sa mga bansang pinakamaraming pondo mula sa European Union ngayon. Benepisyaryo ang Hungary, hindi donor. Samantalang donor naman ang Germany at France. Ibig sabihin, sa bawat isa euro na binabayad sa European Union budget, nakakakuha ang Hungary ng halos 4 euro pabalik. Pero pinalalabas ni Orban sa mga Hungarian na kalaban ang Brussels. Halimbawa, ang Germany, kapag nagbigay ng 1 euro, hindi niya ito nakukuha pabalik. Ang natatanggap lang niya ay kalahating euro o 30 sentimo mula sa euro na iyon. Donor ang Germany sa European Union habang ang Hungary ay benepisyaryo. Kaya mas kaunti ang inilalagay nila kaysa natatanggap. Sa tingin ko, gets mo na ibig kong sabihin. Sabi ni Orban, pakinggan ninyo, kasalanan lahat ito ng Brussels. Kaaway ni Orban ang Brussels dahil na-freeze ang pondo para sa Hungary dahil sa hindi nila paggalang sa rule of law. O sige, hayaan na lang ng Brussels na alisin ang pondo ng Hungary. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Sinabi ng punong ministro ng Hungary na pupunta siya sa Washington sa loob ng 2 linggo para dumalo sa unang pulong ng Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump. Ayon sa kanya, mahalaga sa pambansang seguridad ng Hungary ang kontrol sa enerhiya, pananalapi at balanseng ugnayan sa Russia, Ukraine at European Union. Napansin ko na ang halalan sa Hungary ay sa Abril 12 kung saan unang haharap si Orban sa hamon sa kanyang kapangyarihan mula 2010. Kalaban niya ang pinuno ng partidong TISA. Si dating opisyal na si Peter Magyar ay nangakong lalabanan ang korupsyon. Bubuksan ang nakapirming bilyong euro na pondo mula European Union at titiyaking matatag ang bansa sa European Union. Ayon sa mga survey, kasalukuyang ang namumunong partido ni Viktor Orban na Fidesz ay 8 puntos ang lamang ng partido ng TISA. Pero dito lumilitaw ang isang napakalaking problema. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng United States ang suporta niya kay punong ministro Viktor Orban ng Hungary bago ang eleksyon. Narito ang sinabi ni Trump, si Viktor Orban ay isang tunay na kaibigan, mandirigma, at isang nagwagi, at mayroon siyang aking buong at walang pasubaling suporta. Sa muling pagtakbo bilang punong ministro ng Hungary, hindi niya binigo ang mamamayan ng bansa. Binigyang diin din ni Trump na noong panahon ng kanyang administrasyon, ang relasyon sa pagitan ng Hungary at Estados Unidos ay umabot sa malalaking tagumpay. At ito ay malaking bahagi dahil kay Viktor Orban. Ipinahayag niya ang patuloy na suporta sa malapit na pakikipagtulungan sa punong ministro ng Hungary. Umaasa akong magpapatuloy ang aming pagtutulungan para lalo pang umunlad at lumakas ang ugnayan ng ating dalawang bansa. Dahil dito, kaya nagagawa ni Viktor Orban ang ganoon. At hindi na rin lihim na si Donald Trump ay maaaring maglaan ng pondo para sa Hungary upang manalo si Orban sa eleksyon. Alam nyo naman, binawasan ng Brussels ang pondo, pero kung sakaling itigil nila ang pagpopondo, si Trump lang ang posibleng tumulong kay Orban. Ano ang ibig sabihin nito? Noong Oktubre, naglaan si Donald Trump ng 20 bilyong dolyar para suportahan ang ekonomiya ng Argentina. Ganoon kalaki ang ginamit ng American Treasury para bumili ng Argentine peso sa swap agreement at palakasin ang lokal na pera. Mahalaga ring nangyari ito ilang linggo bago ang midterm election sa Argentina kung saan nanalo ang partido ng kaalyado ni Donald Trump sa pandaigdigang politika, si Javier Milei. Tinawag ito ng mga kalaban noon na panghihimasok ni Trump sa halalan ng ibang bansa, pero matapos manalo ang partido ni Milei, kakaunti na lang ang interesado rito. Maaaring gawin din ni Trump ang ganito. Baka hindi kasing laki, pero pareho lang ng kwento sa Hungary. Para matulungan si Viktor Orban manalo, dito ko muna tatapusin. I-comment ang inyong opinyon at konklusyon sa ibaba ng episode na ito. Mga kaibigan,
Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe bilang sponsor sa YouTube. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.